Magandang araw sa inyo lahat mga ka-joiners, mga kapwa ko Pasigueño. Nandito tayo ngayon sa West Bank Community Center sa Barangay Maybunga at nandito ang talakayan. Good morning! Nagagani na po sila mga kaibigan. Yung mga kagawad po, i-invite na po kayo. Dito na po tayo sa kanan namin. Kasunod po na nating Vice Mayor, nandito na sa ating konsehala, Angilu De Leon! City Councilor, unahin na po natin ang ating Councilor, Boy Raymundo! Ayan, magandang umaga po sa Barangay Maybunga. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Siyempre magandang umaga po sa ating kabilang Barangay at sa Barangay Council. Siyempre kayo guys, maganda sa pinyan. Una-una po ay ito po isang pagbaba po ang protekto na sa pinyan para po maging po ang mga pinay na problema sa inyong mga lugar. At ano natin, atusin po ang buhay na siyempre ang gobyerno at ang mamamayan. Kapag kasama po yan, tapos ito maaaring sa ilang po ang problema ay maaalagtas. Kaya sana po, maganda po ang outcome natin ngayong araw at sana po magkakita po tayo and support po siyempre mga proyekto natin. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you po. Maraming salamat for siguro. Nagiging rin po ang ating Baro, Kagawad Benet, Kagawad-Terita. Magandang umaga din po. Sunod na po natin ang ating Councilor Warren Inocencio. Hello. Ayan. Magandang umaga po. Barangay Maybunga. Parang umaga. Anyway, mahal naman po ang Maybunga kasi sa aming napakasipag at napakagaling na Vice Mayor, hindi ko po sa pinubulan o talagang nagtatawa. Hindi mo na ba kambitin kung may hawin kami kung kamukha kami kasi ang daming pumunta. At siyempre, maraming tatabi. Walang iba, napaka-sexy. Ako siya nandito. Yung inyong kabarangay, nasa bayan ko yan, ito si Boy, kami mga kagawad dito sa Pasig. Maraming salamat po sa mga. Maraming salamat po si Warren Inocencio. Sunod naman po natin si Senora Colbedra, konsehala Angilu De Leon. Magandang umaga po, Barangay Maybunga. Alam mo po din si Warren. So hindi ko na po kayo iisa-isahin kasi isa-isa na po kayo ni si Warren. Pero maraming salamat sa pagkakita ko sa mga isang unit na sa pagkakuna ni Vice Mayor Dolly University. Of course, kasama ang Barangay Council at si Kap Barok na formal ngayon dahil nakapantalon. Kaya naman pinag-ahandaan mo kami kaya mahal ka namin. Pero maraming salamat. Tulad nyo siya kung nagsabi na po. At syempre sa amin mga department heads, maraming salamat po. Ang mga ganito mong pagkakataon, hindi lang po ito para magsabi kayo ng mga problema. Pero sa hulong paraan para makahanap ito ng solusyon mula din po sa inyo. Kaya sana po itong araw na ito ay maging makabuluhan para po makahanap tayo ng solusyon para sa barangay Mariahan. Para po sa kakapanatan natin lahat bilang isang Pasigueño. Okay po ba yan? Maraming salamat po at nabuhay po tayo para sa solusyon. Maraming salamat po si Hala Angilu De Leon. At syempre, isunod na natin ang ama ng Barangay Maybunga, Kap Barok Alvarez! Palakpakan muna! Siyempre, magandang umaga sa lahat. Kaya, isang pagkakataon na naman para maka-ugnayan natin ang ating City Council no? Kasama ating si Boy Raymundo, si Warren, si Gonzalo Angilu, at siyempre mga head department. Siyempre, palakpakan natin ang ating pangalawang punong sa Vice Mayor Dr. Boyce. Palakpakan na natin si Mayor Wilson. Okay, hindi po sa mga Maraming salamat Kap Barok Alvarez at ating pag-gobyerno, ang kakampi ni Mayor Vico Soto at ang taong nasa likod ng Juan Sangguni. Palakpakan po natin
course, sa ating lahat, no, mga taga-Maybunga, ang ating mga NGOs, mga HOAS, ang ating principal, sa ating mga eskwelahan, of course, ang ating mga miyembro ng iba't ibang sektor, salamat po sa inyong pagpupayag. At dito rin po ating mga members po ng executive department natin, para dito rin po ang Miralco, ang NPA, dito po, dito ba Manila Water? Absent na naman. So, ngayon po, nakikita naman po natin na napakaraming mga problema, lalo na sa national. Medyo siguro, marami sa atin nanonood sa mga pangyayari, medyo nakakatubo ng puso. Kahit tayo dito sa ating lungsod, isa po tayo sa pinakabahain na lugar, di ba, sa buong Metro Manila. Ang nakakalungkot na hindi lang po billion dito, trillion piso pala ang nasa flood control. So kung nagamit lang po yung pera po yan sa tama na paraan, sana maging ang problema natin sa bahay, no? Dito sa buong hindi lang sa Metro Manila, pero sa buong Pilipinas. So siguro, dito sa lungsod ng Pasig, medyo meron tayo naman konting kalamangan sa ibang lugar. Dahil sa pamumuno naman ni Mayor Tito Soto, sa yung pinaglalaban po natin mabuting pag-gobyerno, may good governance, ito po yung nakikita natin ngayon, na nagiging problema kung ang leader natin hindi po sumusunod dun sa kanya sa ganitong klaseng pamamahala ng isang mabuting pag-gobyerno na napapakikwara ang pondo ng ating pamalaan, ang pondo ng taong bayan. Kaya ako naman po ay nakikiusap din sa inyo kung ito pong talakayan natin ito, nandito pa kami para papaganda ang buhay ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Pasig. Pero hindi po natin kaya sagutin lahat ng problema nito. Kailangan maging parte kayo ng solusyon na hinahanap natin lahat. Isa po natin sa pamayanan ng disiplina na sumusunod sa batas. Ang ginagawa ay kanilang tungkulong sa kanilang mga komunidad at hindi sa lahat po nagkakaisa. Kasi watak-watak po ang ating mga interes, watak-watak po ang ating mga kalopin, wala po tayo pupuntahan bilang isang lipunan. So, hindi ko na rin po pahabaan ang aking pananalita na responsibility sana. Yung mga problema nyo ngayon, tulog ko sa amin at magawa po namin ang paraan para kumanda. Ganda po ako po rin sa nila. Umaga po sa nila, lalo na sa ating Vice Mayor, si Angelo, si Warren, si Gwen, meron po ang problema tungkol sa Police Backroad dahil 10 oras ng gabi nandiyan na yung kabataan sa labas naglalaro. Pangalawa, yung sa ingay ang bibidyo sa 10 oras ng gabi. At saka yung mga aso nagkalat dyan sa dumi-dumi. Yun po ang problema sa akin sa mga. Yan po yung sinasabi ko, no? Unang-una, yung mga nag-iingay, meron po tayo ordinansa na bawal po yan. Dapat po mga SGs, meron ba ng gabi, dapat ng trabaho. Sa akin po tawag yan eh, kasi meron tayo mga tabi-bahay, na kailangan magpahinga tayo nagtatrabaho. Hindi ba naman, sila na nga hindi nagtatrabaho, nag-iinuman pa, nang may buwisit pa ng mga kapitbahay. Kaya siguro alam nyo meron pupunta yan, meron pupunta. At yung na-training ko yung mga tao doon. Meron na pa-training ko. Yung mga pwede yung gawin na natin, meron na, diba? Kasi kanina yung baka, galing po kong pinita. Hindi lang naman sa amin yung iba, bakit na yung kanilang mga aso, hindi pa rin naman na pinigita doon. So, ngayon ito, sinasabi ko na sila, na meron ng upira, meron ng pagigit ang ating mga barangay. Ngayon naman, ang barangay, kailangan ko yung trabaho nila. Pati yung mga sa city
ikutin mo pag-ikutin. Uhulihin mo natin yung mga walang disiplina kahit dito sa Pasig Pasig disiplina tayo. Sobrang na po eh. Talagang pero ang gumagawa na sa kanyang ulo, tao din. Dahil po sa isa na Muslim Creek sa gitna ng Bambang at ng Pinagkuhanan, ilang beses na po ang baha. Wala ka rin pakialam ng tao. May umuulan, pag-umat ng tubig, basura, plastic, nandun lahat sa creek. Ang batang maninigit, hinihingin ng 5 piso, 10 piso, yung mga nanay at tatay na tamad maglabas ng basura sa tamang oras. Pinapatapon sa gilid-gilid kung saan-saan. Alam ko, dito nangyayari din po yan. Warning na po ito. Maninigit po tayo at umitin ko. Pasensya na lang po kung sa mga matitigas sa pulo at pasaway. Wala pong pag-usapan dito. Kung kinakailangan makulong ang mga matitigas sa pulo, ikumulong natin para tumuwin ang ating mga kapitbahay. Maraming salamat. Next po natin may bunga solo letter. Marivic Bagsal. Halika naman. Tsaka na. Kaya, ang hinihingi namin po sana natin, mabigyan kami ng anti-pneumonia para patuloy namin mapangalagaan ang aming mga sarili. Kasi exclusive lang po ata yan sa pinagaling at sa silikon. Kaya, sana po magiging yung sector ng solid. Yun lang. Sige po, ang alam ko po ang ating health department, meron pong programa para anti-pneumonia. Iiwan po natin yung mga senior. Titignan po namin, papacheck po namin kung kaya iwaw din yung ating mga solutera. Pakikuha yung number yung pag-iwa mamaya. Tapos i-report ko sa City Health kung kaya din yung mga. Thank you guys. Next po natin, samahan ng mga kababaihan, Maribel Malimon. Good morning po. Diretso na po ako sa question. Magre-request po sana kami dito sa Ministry ng additional po ng guard. Kasi kung lang po ang guard namin dito, kulang po talaga sa laki po ng bilang ng Ministry. Hindi po kakayanin ng 8 guard, 4 sa araw, 4 sa gabi. Vice, baka po po. Isa pa po, follow-up ko lang po, ano na kaya po nangyari sa building ng Kabuyan? Kasi malaking tulong po ito sa aming presidente kung mapapakinabangan na po namin ito. Pangatlo po, magre-request din po kami para po sa HOA ng ministry na table, chair at sakaten para meron naman po kami madami. Palagi na lang po kami nanihirang kay Kaka, lalo sabay-sabay ilan ang pagkain na kasabay-sabay, kulang po talaga. Then, pang-apat po, pwede po lang mag-request ng prepare ng mga gutter, buong ministry po. Ayun lang po. Salamat po. Okay, kung yung support dyan, hindi ko kung kaya ko makakit kasi meron po tayo central budget na every year. Titignan mo na lang po kung the next year kung kaya ko natin kumagawin ang request ko nyo. Kasi nakaset po yan for every year. Please po na lang po support na natin ang sama ng pagkakala. Tingnan po natin kung may next year kung pwede po natin lalagyan. Yung sa Kapuyaw, may speaking po as well po, sa GNL sa ABC. Pero sa nasabi ni Boss Boss, wala po siya ngayon. Yung sa Kapuyaw po, for final inspection and testing na lang po ng electrical and water. Tapos, with engineering and gawa na yun. Tapos, yung sa phase 2 naman po, included po siya sa AAP ng 2026. Okay, so, bigyan niyo ako ng report kung kailan matapos na
automatic. May sumasagot talaga. Kasi yung aming mga people pero kayo kaya hindi mo maintain tayo po yung mga pag meron mong pumasok na additional sa tao natin. So, si Councilor po ito, and people. Okay. Thank you, Vice. Pintura pa. Ano yun? Maintenance na. Okay, palakpakan po natin. Maraming salamat, Vice. Ina-acknowledge na lang po, nandito na ang ating Councilor Mamo Marquez. Pagkatuloy po natin. Good morning po, Vice. Good morning po, Barbaro at sa po na yung mga kagawad at sa lahat po ng mga natin sa individuals ng magandang umaga po. Sa inyong lahat po na muna salamat sa oras na ito at interes po para dito po sa isang huli na kung saan may mga hinahin po tayo at may magagawa po ang Sanggunian sa pangunguna po ng Vice Mayor Zaworski. At syempre, may mga napapakalahin po natin si Bernito at si Congressman ay gagawa po natin agad ng action. Pero other than that, ito po ay ang magbubukas ng tamang proseso para sa ating mga constituents kung paano talaga una, tinutukulan ng isang problema, pangalawa, paano ito pinukontrolan at paano nagiging kasangkapan ng Sanggunian nagawa ng tamang measure, nagawa ng tamang paraan ng pagtutupo ng maayos at nagaranin po sa mga hinahin ng ating mga constituents. Again po, ang binubukas po natin dito ay malimulan po tayo lahat sa tamang proseso at sama-sama po natin at tutulan ng maayos ang bawat problema po ng bawat pasigil. Again, isang magandang bago po sa inyong lahat at mabuhay. Maraming salamat, Councilor Mamu. Next po natin mula sa Bisuan Jennings, Anito Colo. Thank you, ma'am. Yung concern lang po sa Bisuan, sir, ma'am. Una po yung request po namin sa training. Kasi po yung may mga puno na makadala sa mga bintana. So, naapoy namin na baka may mga angas o whatever na pumasok sa bintana. Sana po mabigyan po ng action, sir. Pangalawa po namin na concern yung sana po magkaroon kami ng wheelchair at stretcher. Kasi po minsan pag may impact na pasyente, pag wala pa ambulance, na kailangan ko na namin kagad sa baba para pagdating ng ambulance, mabilis yung response po. Sentro, huwag paki-issue natin yung ating request ni Sir mamaya pakikasama ko sa ako. Kailan mo gagawin? Hindi, hindi ko araw ko yung gagawin. Wala man talaga. Silipin mo nito. Tapos sa engineering natin, yung request ng wall, baka pwede nyo kasi kung kaya natin. Nakasan daw yung height ng wall nila kung sa likod na. Ano pa yung likod doon? Sa brick pa ho? Oo. Pero yung sinasabi nyo kailangan nakasan yung height ng wall. May pader sa harap. Pader? Opo. Sa harap? Opo. Masipin lang natin, no? Kung pwede na, lagyan lang natin ng state natin. Kasi silip mo natin, hindi rin kung ano yung maraming salamat po, Miles. Okay.
next po natin ang Red Sea, si Ma'am Rowena Dimagi. Po si Dina Mela Rivera, head teacher po. Isa sa mga teacher sa Red Sea. Dalawa po yung major concern po ng aming paaralan at pagitan po itong Barangay. Bali, yung pagbaha po sa Red Sea, nagaganap po ito, lalo na po, pag sunod-sunod po yung pag-ulan. Naranasan po ito namin, nagaganap po Vice Mayor. Nais po yung talaga na aming principal, natulungan po kami kung paano po yung masusok po itong pag-aasan ko na bigyan at saka po yung payment, yung floor po ng harapan ng Marucho building namin at ang admin building. Ito po yung madalas po na nakakaranas po ng matinding pagbaha. Alam mo po yung kapag po. Opo. Kasi nung naitayo po yung Marucho building, hindi po na-establish yung floor, yung payment na po. So, yun po. Yung pangalawa po ay ito pong tree sa gilid po ng aming iskilahan. Pagkaman nakakana yung sa loob, yung sa gilid po, madalas po yan, pagpasok po ng mga estudyante. Yung singaw po, yung amoy, yung aming pong klase, mula po magaling ng hapon, naaamoy po yan, sumisinaw po. Opo. Yung po sa paligid. Sa ngayon yung major concern ito, muna na nais po namin mabigyan po yung solusyon. Sabi kasi sa akin eh, talagang makakagaw talaga. Touch base na ako yung school. Kaya medyo talagang makakagaw. So, para pag-sigil muna natin sa engineering, baka pwede natin ilipin kung DPWD, billion po sa mga ito. Interest nila. Pwede natin Maraming salamat po. pero sa tingin ng please, tayo pingi. Ama po. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Next po natin, May Bunga Elementary School name, Principal Monina Cruz. Salamat po. Isang magandang araw po, Vice Mayor, sa ating mga city officials, Kailang Barok at sa ating mga katawan. Sa May Bunga Elementary School name naman po, Vice Mayor, ang problema ko kung pwede, mapadali yung request ng school na anim po kasi ang utilities natin. Permanent lahat. Kaya lang, tatlo po rin yung disabled. Isang amputated, dalawang stroke patient. So yung visible sa paggawa ng mga gawain sa eskwelahan, limited na po. Kaya po ako nag-request sa subdivision office together with our city government na additional 3. Kasi po sa laki ng paaralan, may sukat na 5,000 square meters. Tatlo lang po ang gumagawa. Kaya kung pwede po sana, may request na po ako makalagay na yung request ko ng tatlong buildings. Pagdating naman po sa amin sa mga buildings, sa meron po tayo 5 buildings, sa amin po mga taga-city engineering po, yung po mga dalong yan ng tubig, barado lang po lahat yung sa hallway ng bawat alapak. Kaya po pinaiwasan yun. Pag umuulan ay bahala po sa lahat ng hallways, pero ayaw may nagulas pa po. May isang bisitang maganda. Dahil hindi po talaga bumababa yung tubig sa panahon ng talunan. Dahil barado na po lahat yung drainage bawat floor, ang mga buildings. Ang ayaw ko na po na masundan ka, dahil hindi po namin din gusto mangyari yun. Okay, thank you ma'am. Salamat po sa inyo. Siguro, unahin natin yung problema ko sa aso. Pag-imulang po ba ito? Kilala niyo po yung mga kapitbahay ninyo. Ulitin ko yung doon sa mga pasaway po ninyong
pa, hindi yung aso o pusa yung may ari. Kaya po hindi po biro po. Hindi po rin sa namin mapupulong at mapupulong ang Pasig City Jail natin ng mga pasaway na nagdadalaga ng aso at pusa. So, siguro, kapit na lang gawin natin. Vice Mayor, ngayon sila ng pag-init namin. So, ngayon, mag-meeting si Kagawad Ricky at saka si OIC. Para yung magtitigit na tayo sumulalukas para ma-implement na natin yan. Yung mga nagpapakawalan. O, ayan na, sabi ni Vice, walang palakasan to, kaya walang tatawag sa akin, ha. Pag may tumawag sa akin, sasabi ko lang sa inyo, bye. Anong haba na sabi ko lang, bye. Kasi kailangan i-implement po natin to. Kaya kung sa mga subdivision po, meron po kayong mga CCTV o may mga napicturan yung mga kapitbahay, yung aso ng kapitbahay, at i-report niyo sa amin. Kahit the next morning, pwede kayo mag-ticket, no? Kasi hindi mo naman pwede makikita yung aso habang nagpupuwi. O yung pusa. So the next day, Kagawad Ricky, o sige Kagawad Red, sa tiyara na yun, sige. Magtutulong-tulong ito mga Kagawad sa Kevin, sa Ricky, Louie, Ben, si Noel. Ito si OIC, para yung mga mag-report sa akin, no? Na nagpapatay. Lalo na yung sinasabi, nakawala po yung aso namin kagabi, accident, lahat. Yan na mga ano ba, OIC, mag-ibig na kayo, nakagawad po hindi yan. Yung sa problema nyo naman po sa maintenance, sa maintenance mo, para pwede po pasigil po na yung mga drainage, basketball, yung maintenance natin na pasigil po, kasi yung mga drainage, pag ibang floor, may barato na. Tapos, okay, mamino po lang sinabi yun. Ay, utility. Okay. Ang utility, kasi po nagkagani yan ang siniswento ng mga utility sa school dahil sa especially makikiusap na lang po kami na pwede assign ng mas capable. Tapos yung iba kong may kapansanan, hihilipan natin sa medyo mas magaan na trabaho para magkaroon ng immediate na yes, ma'am. Nag-letter na rin po ako, kaso ang sagot po ng mga Elvira, kapag po sa huling na stroke na utility, parang walang gagawin. Although nag-usap na po kami ni Kapitan Baro, na para lang makalitan, inilipat na po sa Barangay Health Center, na kung saan mas makakatulog din sa area. O kaya nasa ito parang wala ko ginagawa ng ganito. Hindi ko mailitin kasi ano po yung gano'n, kailangan po yung tumagalaw ng mga utilities. Kasi, Vice Mayor, mag-2 years na po yung letter ko. Nag-follow up lang din ako ng kalendar letter. Ako po yung pakikiusap sa Opo, maraming salamat po. Magmula naman po sa Maybuha Elementary School Annex, Miss Annelie Aquino. Magandang umaga po sa ating lahat, especially sa ating Vice Mayor. May tatlo po kasi akong request sa formal yung comments. Ang una po ay installation ng CCTV camera. Kasi po ang aming eskwelahan na ginagamit ng evacuation center, pagpuno na po ang dalawang barangay ng evacuation center. Just recently, sa dalawang incidents po, meron pong looting at robbery na nangyayari. Opo. In fact, naimbisigan na po ito ng mga pulis ng Pasig. So, yung mga gamit po ng mga teachers, na yung meron silang tablet, kasi hindi naman po, syempre, calamity, hindi naman po agad-agad matatanggal ng mga guro bago yung pag-ipat ng mga evacuees. So, aside from that, pati yung pera nila, tablet, yung ibang mga gamit, pinagpupumuksan nila yung mga drawers. Ang masakit pa po ito, yung mga classrooms na hindi ko pinabuksan para gamitin nila as evacuation rooms. Yun po ang pinupuntahan nila sa
nasisira nila ang mga locks at tumadaan pa iba sa bitana. Magandang balita sa inyo. Sasabihin namin kayo sa Melbourne Elementary School ngayon. Siguro nag-usap po ang kalawan, baka nag-usap yung dalawang yan. Pagpapagin natin sa ako. Diba? Ngayon pala. Sige, kalawan Derwin. No? Pakipuntahan natin ngayon din si Ma'am para yung CCTV kahit mga 2 piraso malagyan. So,